Laki, laki pera. Okay. Pakita ka, Coach, para ito yung naka-record para dagdag din sa information. Mm. Okay po. As per Ma'am Abby's message sa ano, na magsimula na po tayong mag-add, no, ng DNB network. So from your MetaMask, i-click niyo lang po yung inyong MetaMask, ano, MetaMask wallet. Mm. This is the preparation for C1 token. So dito po, ito po yung ating network. Kung makikita niyo po diyan, Polygon mainnet, no? Naka-Polygon po ako. I-click niyo lang po 'yan, okay? Tapos pag wala pa po kayong network ng BNB, add network tayo. Hindi, close ko lang po. Yan, ulitin ko ulit. So again, dito po, kahit sa cellphone po, nandito yan sa side ha. Dito po nyo hanapin. Tapos i-click nyo lang po siya and then add network. Okay? Dadalhin po niyan kayo sa dashboard ng MetaMask. Tapos, ito po yung i-add natin. BNB chain. Okay? I-click nyo lang po yung add. Okay? So, approve. Okay. So, dahil naka-polygon po ako kanina, pwede ko na po siyang i-switch sa BNB. Okay. So naka-BNB na po, naka-BNB na po ako, no? Binance Smart Chain, ano yan, network. So mayroon po akong token na BNB. Okay. Yan, 94. Okay. So pag mag-import na po tayo ng token, halimbawa, kung meron na tayong kung meron ng ano, contract address yung C1, dito po yun papasok. Pwede po yan, no? Import token. Yan. Kung sa ano naman po, sa Polygon, okay, balik natin sa Polygon. Okay, and then import token ulit, no? Tapos kung ano yung contract address ng C1. Oh. So ganun lang po yung ano, pag-add ng BNB. Ulitin. Ayan, naka-add na po siya dito. So kahit i-close ko na tong dashboard ng MetaMask, nandito na yan sa ano, sa extension, no? Ayan, palitan po natin dito. And then ayun, narito na sa baba. So activate nyo lang. Okay. So naka-BNB na ako. Okay, tapos pagbalik, balik, Polygon. Okay. So, yun po yung ano, paraan, no? Kung paano tayo mag-a-add ng BNB network. Hindi po yun, ano ha, kasama na pala yun, sabay na yun, yung BNB token. Once na ini-add mo yung BNB network, ay automatic na lalabas na yung BNB token. Ayan. Kasi po yung, katulad ng Polygon natin, automatic na lumalabas yung Matic token. Ganun din po sa BNB. No? And for your info, no, ayan, ito po yung sinasabi ko kanina, mag-add tayo ng contract address. Okay? Pwede rin po kayong mag-add dito ng USDT. Ang lalabas naman po dyan ay yung BIP20. No? Lahat po ng network ay may kanya-kanyang USDT. Depende na lang po yan sa network. Kagaya nito BNB, BIP20 USDT, may USDT Polygon, may USDT Ethereum, no? So, kung magta-transfer po kayo ng token, huwag niyo pong kakalimutang ilagay yung wallet address, no? Meron po kasi yung member, no, nagkamali siya, ang nailagay niya contract address, okay? Ito po yung tip, no? Kahit mag-transfer po kayo ng token sa wallet niyo from Binance or any, basta siguraduhin po ninyo na wallet address niyo ang nakalagay. Papasok po 'yan. Kahit hindi yan nakalagay dito sa inyong uh, wallet address, ano? Kahit wala kayong token diyan, basta ang importante nakasend po yan sa address nyo kahit anong network. Lalabas po yan once na in-import nyo yung token, yung contract address ng token, no? Halimbawa, nagkamali kayo, ang nagamit nyo ay ERC20, pero sigurado kayo na sinend nyo sa inyong wallet, hindi po yun mawawala. Pero pag sinend nyo po sa contract address,
yun, bye-bye na ang token. Okay? Sana. Hindi na. Ayun po yun ha. Reminder po wag nyo lang pong kakaligtaang ilagay yung tamang wallet address. Hindi po mawawala ang token. No? Kahit nga, yun nga, nag-send kayo ng USDT from Binance, ginamit nyo ERC pero naka-BNB kayo, syempre mawawala yan. Syempre hindi yan lalabas dun sa Polygon o kaya sa BNB, no? Kagaya naka-Polygon ako, naka-Matic. Pero nag-send ako ng ERC20 na USDT, hahanapin ko ngayon, bakit wala sa wallet ko? Syempre matataranta ka na. Pero pag nagpalit ka ng network, which is Ethereum, yung ERC20, lalabas po yan. Basta tama yung wallet address. Pero pag nagkamali po kayo ng send at na-send nyo sa contract address, goodbye token. Okay? So yun lang po yung ating update sa wallet natin. Ano? Huwag po kayong matataranta basta tama yung address. Thank you. Salamat, Coach Orly. Yan, isang ko na yan. Isang magandang ko natin hakbang. Kasi nga ay marami tayong ituturo. Pati diyan pa lang kailangan maintindihan ng mga tao. Kasi nga kung papasok sila sa C1 token at kung hindi nila ito alam gawin, pwedeng kaya dito eh, alam ninyo, kailangan talaga ng communication. Tsaka yung makinig kayo sa meeting, yung tuturo na ganito, papasok kayo sa ganitong meeting. Kailangan pong gawin 'yan. Hindi po ditong Coach Orly, yung message lang. Ako nahirapan eh. Kahit anong gawin yung screenshot dyan, message nyo, habang hindi kinapasok dito sa aming meeting, share screen ninyo at share screen namin. Hindi nyo maintindihan kasi ito ay hindi ito tinuturo sa school. Ito ay hindi tinuturo sa labas. Dito lang ito natin pwedeng malaman. Kahit nga ako sa iba, naku po, ang hirap kausap dahil sabi ko nga grade 1 pa. Ibig sabihin, ang daming tanong, ang dami pang sisimulan na maituro mo. Ano daw yung wallet, ano daw yung MetaMask, ano daw itong mga ganito. Interesado. Yes, interesado. Kaya lang magsisimula ulit sa pinakabababa. Tayo, nakalayo-layo na tayo. Alam na natin ang mga MetaMask, alam na ang wallet, alam na ang Binance, mga Mercurio, alam na mga coins.ph. Alam na natin 'yan. Kasi nga natuto tayo dito sa Crowd 1. At dito sa pagtsatsaga natin dito. At ang laki pa na naitulong ng Planet IX. Mas lalong luminaw pa. Dahil ganun ang play to earn ng Planet IX. Kailangan mo i-connect ang MetaMask, kailangan mo ng ganito. Sa OpenSea, di ba, Coach Orly? Doon natin nakita yung USDT, USDC, di ba? Yung mga coins na yon. Kung hindi tayo pumasok sa Planet IX, baka kakunti pa ang alam natin. Di ba? Salamat na lang at nandito tayo. Kasi